Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin. Halaka, nabisto na si PBBM. Heto na, inaantay ng lahat. Ebidensya nilabas na. Ako po, timbog ang resibo. Nahuli. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Ito ang nakakagulat. Viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang iginiit ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi pinapayagan sa ilalim ng batas na magkaroon ng mga blankong items sa ipinapasang national budget. Bilang dating Pangulo ay dapat alam ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi ito pwedeng mangyayari dahil sa kasaysayan ng bansa hindi pinapayagan ng paglalagay ng mga items sa General Appropriations Act na walang nakalagay na proyekto or kung magkano ang gagastusin. Kung dudaan niya ng publiko ay maaring bisitahin ng marami sa ating mga kababayan ng website ng Department of Budget and Management para makita kung totoo ang aligasyon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa ganitong paraan, aniya ay mapapatunayan na tama ang kayang sinasabi kaugnay ng kasinungalingan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, kahit anong gawin mong pagpapalusot, hindi mo na maayos ang tiwalang matagalang may gusot. Ito ang naging komento ng marami sa ating mga kababayan matapos di mo na maglabas ng kanyang official statement ng kasalukuyang Pangulo ngayon ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan ay kanyang sinabi na mali daw di umano ang sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte patungkol sa blank item para sa 2025 national budget. Barat pa na marami sa ating mga kababayan ay kung inaakala daw ng kasalukuyang administrasyon ngayon na maluloko pa nila ang taong bayan ay dyan na sila nagkakamali. Kasi ayon sa kanila ay matagal na di mo silang mulat sa katotohanan at alam na nila kung sino ang mga taong dapat nilang pagkatiwalaan at kung sino ang mga taong hindi nila dapat pagkatiwalaan. Kung inaakala daw di mo nila na magbubulag o magbulag-bulagan pa rin ang sambayan ng Pilipino patungkol sa pera ng bayan ay ibahin na nila ngayon kasi alam na nila kung saan napupunta ang pera ng taong bayan at kung sino-sino lang ang mga taong nakikinabang dito. Payo ng marami sa ating mga kababayan ay habang may panahon pa ay magbago na sila at dapat gawin na nila ang tama lalong-lalo na sa paggastang pera ng taong bayan kasi kung ipagpapatuloy pa rin nila ang kanilang ginagawa ngayon ay baka mapuno ng taong bayan at maging mitya ito ng pagpapababa sa kanyang pwesto. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula. So yan mga kababayan, dapat pa, hindi pa ba talaga puno ang taong bayan dito sa administrasyong ito? Nagtatanong lang mga kababayan. At saka eto pa, no? Yung sinabing sinungaling si former PRRD, no? Ni PBBM, nako. Okay sana kung nagsalita siya ng ganyan kung walang bahid ng pambubudol, no? Pagsisinungaling sa taong bayan. Yung kanyang administrasyon or mismo siya mga kababayan, di ba? Walang bahid ng kasinungalingan. Mismo ikaw yata number 1 na sinungaling. Sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, dapat kumilos na agad-agad ang mga Pilipino upang paalisin na sa pwesto ang mga kawatang politiko. Kawawang sambayan ng Pilipino sa mga magnanakaw sa gobyerno. Kawawa sunod-sunod ng henerasyon kapag lumubog sa kahirapan ang ating bansa.
Please, Lord God Almighty, protect our country from evildoers. In Jesus' mighty name we pray, Amen. Dalhin na yan sa Korte Suprema kung yun ang solusyon. Sana magtutulungan kayo kasi para sa Pilipinas, para sa Pilipino, idaan muna natin sa legal para mapakulong ang dapat na makulong. Iba talaga pag nagsasabi ka ng totoo kaya mo magsalita ng dire-diretso at hindi pa utal-utal. Tandaan nyo, dating Executive Secretary ni Correct Bongbong po, Marcos correct. na nagsasalita kaya kapakapaniwala siya. Saludo po ako kay Atty. Vic Rodriguez. Dalhin na yan sa Supreme Court mga ebidensya. Yan ang sinasabi ni Senator Amy Marcos na paano siya pipirma ng blanco na nakalagay tama po ba siya pero hindi siya pumirma. Kahit kapatid niya, salute Senator Amy Marcos. Dashing na yan Supreme Court, salute to Atty. Vic Rodriguez. Dapat malaman ng bayan kung sino-sino sa Senado at Kamara ang mga pumirma niyan. Salamat sa Diyos at niligtas tayo ng mga mamamayang Pilipino sa mga kamay ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Mas lalo tayo magiging kawawa at mahirap kung ganyan ang estilo nila sa pagmamanipula sa pera ng bayan. Credit to you, Mr. Atty. Vic Rodriguez. Salamat sa informasyon. And Pag-usapan natin ngayon yung akusasyon ng Pangulong Marcos Jr. na nagsisinungaling ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anong dahilan? Bakit siya paratangan na sinungaling ang dating presidente? Ito, pakinggan natin itong interview ng media. He's lying. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a law without with a blank. He's lying. And he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a law without with a blank. He's lying. And he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Anyway, tungkol ito sa pahayag ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte din kahapon, yung pasabog ni Congressman Ukap na may nadiskubrihan sila na blank items doon sa BICAM report. Okay? Dito sila hindi nagkakaintindihan. Iba yung sinasabi, iba yung dokumento na sinasabi ni Pangulong Duterte na invalid yan, makukulong kayo yan. BICAM report yun. Ang subject matter doon, BICAM report. Ito namang statement ng Presidente, including Executive Secretary Lucas Bersamin, ang tinutukoy nila yung GAA. So, naunang Tama nagpahayag po, tama. No? Secretary Bersamin na maliciously fake yung akusasyon ng kampo ni Pangulong Duterte na may mga blank items doon sa GAA. So yan mga kabayan, about blank items po tayo, no? O yan. O, sabi po kanina ni President Bongbong Marcos Jr. ay in the history of the Philippines. Yan, ginagamit na naman niya yung kasaysayan na base daw sa kasaysayan. Oo nga. Ngayon lang, mga kabayan. World record to. Kasi ngayon lang, mga kabayan, sa kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang nagkaroon ng blank item. O, diba? O, talagang totoo po yan, Mr. President, no? Na in the history of the Philippines, hindi pwede nakakapasayan. Pero bakit ngayon may mga ebidensya na nagpapakita o pinapakita, no? Na meron nga talagang mga blank. Sino ang mag-fill in the blank niyan? Ikaw ba? Or yung BICAM committee? Kaya tinawag pa ng Executive Secretary na considered criminal
So, ang hamon ng executive secretary na tingnan yung GAA sa webpage ng Department of Budget and Management. At nandun, makikita na walang blank items. Ito ngayon ang ipinapaliwanag ng Pangulo na nagsisinungaling si Pangulong Duterte. Hindi pwede na magkakaroon ka ng GAA na blank items. Okay, tama si Executive Secretary Bersamin, tama ang Pangulo na wala talagang blank items sa GAA. Ang problema, hindi nila narinig o hindi nila alam yung background. Bakit nakapagbitiw ng salita si PRRD na may blank items? Ito, ang lesson learned dito is huwag po tayong magsalita kung hindi nakukuha yung eksaktong detalye o eksaktong background ng pangyayari. In this case, hindi alam ng PCO, hindi alam ng Executive Secretary, inonforman nila ang Presidente. O ang Presidente nagsalita na he is lying. Medyo masama yun. Instead na Kung baga mga kababayan, no? Consistent po ang ating president, di ba? Sa pagsasabi ng mga ganyan. Balikan po natin yung nangyari sa KOJC, di ba? Sabi niya, no, yung mga pulis walang dalang baril, no? Hindi nagtirgas, kung ano-ano pa, di ba? Yun po ang sinabi niya. Pero yung nangyari sa ground, iba rin. Meaning po mga karibin natin, yung finifeed sa kanya na information, hindi natin alam kung sino ang nag-feed ng information sa kanya. Hindi po tama. Sana sibakin na yan. Para hindi po kayo naging katawa-tawa, Mr. President. Kasi, di ba? President Bongbong Marcos Jr. Sibakin nyo na po yung taga-bulong sa inyo. Nako. Iba po ang ibinubulong. Kaya yan, in the history of the Philippines, di ba? Kayo ang presidenteng nagsasalita ng hindi tugma sa totoong nangyayari. Di ba? Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Kasi parang ganun po ang parang ganun po ang nangyayari. ma-diffuse sana ang tension ng dalawang kampo, Marcos and Duterte, lalong lumalala. Dahil magkaiba sila ng perspective, magkaiba sila ng basihan. Ay nako. So, sino ang may kasalanan? Itong mga nag-a-advise kay E.S. Bersamin, itong nag-a-advise sa Pangulo na siguro nagsumbong na yes, ito sinabi ni Pangulong Duterte, may blank items daw sa GAA. Baka mga vloggers. Di ba? Baka mga vloggers po kasi mga marites po talaga mga vloggers, mga kabayan, no? Baka mga vloggers po yung nagsumbong kay PBBM yan. Yan, opinion lang natin na mga kababayan. Baka ganun po ang nangyari. So, anong blank item sa GAA? Hindi pwede yan. Kung tignan nila sa GAA, walang blank items. So ano ngayon? Nakapagbitaw na ng salita, he's lying. Klaro naman na ang tinutukoy ni Congressman Ucab, tinutukoy ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte is yung BICAM report. Ipinakita yung dokumento kitang-kita. Nagkalat na sa social media. Or masyado lang talagang defensive, no? Yung ating Pangulo, no, mga kababayan. Masyado po siyang defensive dito po sa 2025 national budget. Bakit kaya? Eto, naisip ko lang isa kasi siya sa yung opisina ng Office of the President, isa sa may pinaka, no? Malaking budget, mga kababayan. So, baka ayaw na ng ating Pangulong pag-usapan pa ng paulit-ulit yung mga budget na yan. Baka iniisip niya, ako naman ang presidente, wala kayong magagawa. Pipirmahan ko na to. Huwag kayong tanong ng tanong dyan. Anong pakialam, presidente ako. Parang ganun po kasi ang dating sa akin. Ewan ko lang sa inyo. Yan ay opinion ko, mga kababayan. Kasi
Di ba? Pag presidente ka talaga, ikaw ang nasusunod. Diba? Ikaw po ang nasusunod. Walang ibang nasusunod. Ikaw po ang nasusunod. No? Kahit sabihin pa yan ng Congress, no? Kasi kahit sabihin pa ng Senate na no, napakalaki yan para, di ba? Ikaw pa rin po. Kaya nga mga kababayan, no? Itong budget na ito, itong drama nila sa budget na ito, mga kababayan, presidente rin ng dapat nating sisihin. Kasi siya ang last na pipirma eh. Pwede niya pang repasuhin kung gusto niyang repasuhin yan. Pero bakit hindi niya ginawa? Bakit hindi niya ginawa? Bakit hindi niya ginawa? Yun ang tanong, mga kababayan. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.